Hoy ate ko, nabalitaan niyo na ba na ginagawa na raw ng Pilipinas at ng US na isang isla militar ang Ayungin Shoal? Hoy, alam ko na miss niyo ako, kaya I'm back para tulungan kayong kilatisin kung ang usaping nga bang ito ay isang fact o cap. Ginagawa na raw ng Pilipinas at Estados Unidos ang Ayungin Shoal o kilala rin sa pangalang Second Thomas Shoal na isang isla ng militar upang hadlangan ang panggigipit ng China sa karagatan ng West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay nagmula sa isang YouTube video na may pamagat na Philippines and US turn Second Thomas Shoal into military island in South China Sea to deter Chinese. Ito ay na-upload noong December 18 sa isang channel na may 66,500 subscribers at mayroong 71,489 na view at 905 na likes habang sinusulat na ito. Habang ang mga katulad na claim ay matatagpuan pa sa ibang channel sa YouTube. Inaangkin na mapanlinlang na video sa YouTube ang pagkakasangkot ng US sa mga panukalang ito at binanggit ang isang ulat mula sa Eurasian Times, ngunit hindi binanggit ang artikulo ng US bilang isang contributor sa istruktura sa lungat sa claim. May mga panawagan para sa isang permanenteng istruktura sa shoal dahil sa lumalalang kondisyon ng BRP Sierra Madre na sinadyang i-grounded ng Maynila noong 1999 upang magsilbing outpost ng bansa. Tinitignan ng Pilipinas ang pagtatayo ng isang istruktura sa Ayungin Shoal, ngunit walang mga ulat na plano itong gawin na isla ng militar taliwas sa pamagat ng video. Tinalakay ng uploader sa nasabing video ang panukala mula sa mga mambabatas pero hindi binanggit ang anumang malawakang proyekto sa reclamation o mga aktibidad ng militarisasyon na nagpapatunay sa pamagat ng nasabing video. Itinutulak ng mga mambabatas na pondohan ang pagtatayo ng isang permanent structure sa Ayungin Shoal habang ang China ay patuloy sa mga pagkilos at panggigipit nito sa West Philippine Sea bilang hindi pagkilala sa arbitral ruling noong 2016 na pabor sa Pilipinas. Noong December 14, sinabi ni Senator Sonny Angara na ang pondo na inilaan sa 2024 national budget para magtayo ng istruktura sa shoal ay para sa mga barkong nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang video ay naipost kasunod ng kabilaang water cannon incidents na kinasasangkutan ng Chinese Coast Guard vessels at Philippine ships noong Disyembre. Sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing, pinataas ng Pilipinas ang mga alokasyon ng budget para sa aktibidad ng pagtatanggol sa West Philippine Sea. Habang inuulit ang pangako ng Pilipinas na poprotektahan ang mga sovereign claim nito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang gobyerno ay napakaingat sa pagtugon sa sinasabi niyang pinakakomplikadong geopolitical na hamon na kinaharap ng mundo. Tunay ngang hindi maitatanggi ang napakakaunting pag-unlad sa diplomatikong relasyon sa China kung kaya't sinabi ni Marcos na kailangan ng paradigm shift o pagbabago sa mga paraan sa pagharap sa mga dumaraming agresyon ng China. Kaya naman bes, magbago man ang taon, hindi nito nababawasan ang mga problema ng bansa. Kaya ikaw, bago magpalinlang sa iyong mga nababasa o napapanood, suriin muna ito para mapatunayan kung ito nga ba ay isang fact o cap.